Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Sa probinsya nila Emily, ang karaniwan na hanap buhay ay ang pagsasaka ng kape. Mabuti na lang, may namanang puno ng kape ang nanay niya na galing sa yumao niyang lolo. 25 piraso yung tanim nitong puno ng kape na matatagpuan pa sa kabundukan. Kaya kapag nag-aani na sila ng kanyang nanay, ay umakyat sila ng bundok. Pagkatapos, binibilid nila ang bunga at makaraan nito'y tatatarin na nila hanggang sa makuha ang buto. Ang buto nito ang binibenta nila sa suki upang magkapera. Kasalukuyang high school pa lang nito si Emily. Sila na lang mag-ina ang magkasama sa buhay dahil matagal nang sumakabilang buhay ang tatay niya. Kaya naman nagsusumikap sa buhay ang dalaga, lalo na't malapit na siyang matapos sa sekundarya dahil isang grading na lang. Isang hapon, habang naglalakad na siya pa uwi at habang gumagamit ng cellphone, may natanggap siyang mensahe galing kay Aliana. May utang kasi ang nanay niya sa ina nito. At ang sabi ng dalaga sa mensahe ay magbayad na raw sila ng utang. Mga ulyanin raw sila. At nilalait pa silang mag-ina na mosang. Dahil namumulot raw sila ng buto ng kape na galing sa dumi ng hayop na ito. Damihan pa raw nila ang pamumulot para makabayad sila. Kaya naman nag-reply si Emily. Nakikiusap siya na makakabayad din sila kapag nakaluwag-luwag na. Subalit lalo lang siyang nasaktan sa muling nabanggit ni Aliana. Wala akong pakialam kung ano yung katayuan niyo ngayon sa buhay. Basta't ang samin lang ni Mama, magbayad na kayong mag-ina. Hindi na kami makapaghintay oh. Kailan pa kayo uunlad? Kapag ba pumuti na ang uwak? Kumilos na kayo. Bago ko pa ipangalandakan yung pagmumukha niyo sa social media. Sige, pagbibigyan kita sa kahilingan mo. 2 linggong palugit lang ang ibibigay ko sa inyong mag-ina. At sa oras na hindi pa rin kayo nagbabayad sa araw na binigay ko, ipagkakalat ko ang pangit yung pagmumukha sa Facebook. Bibigyan ko kayo ng kahiyan. Kaya naman humingi na lang ng tawad si Emily. At nangako siya na makakabayad rin. Pag-uwi ng bahay, napag-usapan nila ito ng kanyang nanay na si Aling Celia. Kaya lang naman tayo nabaon sa utang, anak. Dahil sa pagkaka-ospital ng tatay mo dati. Hanggang sa mailibing na siya ay puro tayo gastos. Kailangan na natin muling mag-ani ng kape para mabayaran natin si Aling Tinay. Mabuti na lang 2 linggo yung binigay na palugit, no? Pero huwag ka mag-alala, anak. Mukhang di naman totohanin ni Aliana yung pagbabanta niya eh. Saka makakabayad naman tayo. Sambit ni Aling Celia. Hayaan mo, Nay. Bago po ako pumasok ay tutulungan ko kayo sa pag-aani at sa pagbabayo. Mamumulot rin tayo ng mga dumi ng musang. Mas malaki kasi yung halaga nun kumpara sa regular na kape. Tugon ni Emily. Ngunit pinigilan siya ng ina. Ayon dito, tuwing walang pasok na lamang siyang tutulong at baka malate pa siya sa klase. Tama nga naman ito. Kaya't ipinag-ingat niya na lang ang ina sa oras na aakyat na ito ng bundok. Dahil sa iniwang mensahe sa kanya ni Aliana, hindi na siya nakapaghapunan ng sandaling iyon. Iniisip niya kasi, paano na lang kung hindi sila makakabayad. Kinabukasan, nagising siya ng 8:00 ng umaga para muling pumasok sa eskwelahan. Pagpunta niya sa kusina, nadatnan niyang wala roon ang ina. Meron lang siyang nakitang isang piraso ng papel. At nang kunin niya yon at basahin, nalaman niyang sulat ito ng ina na nagpaalam na umakyat na ng bundok para umani ng kape. Matapos niyang mabasa iyon, ay biglang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng awa sa kanyang ina. Nang dahil sa pagiging mahirap nila, kahit may edad na ito ay kumakayod pa rin na parang kalabaw. Nag-aalala pa nga siya dahil mataas ang puno ng kape at sadyang pahirapan kung umakyat. Sa maling tapak pa lang sa sanga, may posibilidad na baka mahulog ito. Ngunit nananalangin si Emily na sana ay hindi iyon mangyari sa ina. Kumain na siya ng agahan at pagkatapos nito ay pumasok na siya sa eskwelahan. Tanggapan na ng kanilang card record sa araw na yun. Nagtapos na kasi ang 3rd grading. Laking dismaya ng dalaga sa kanyang nakita dahil bagsak na naman siya sa math. Inaamin niyang pagdating dito ay mahina siya. Kahit anong pakikinig ang gawin niya sa subject na ito, wala talaga siyang nauunawaan. Para bang hindi rumerehistro sa utak niya kung paano ito matutunan. Palagi na lang siyang 73 sa math. Hanggang sa narinig niya na nag-announce ang advisor nila. Ang sabi nito,
Kung sino man ang may problema sa subject ay kausapin mamaya ang teacher na yun sa faculty. Para kako may maipapayo ito kung paano makakapasa. Kinakabahan naman si Emily na kausapin ng teacher nila sa math dahil masyado itong istrikto. Pero alang-alang sa grado, pagkatapos ng kanilang klase ay sinadya niya ito sa faculty kaya't makausap niya si Mrs. Valdez. Naku Ineng, masyadong mababa yung grade mo at lagi kang lagpak. Mag-4th grading na oh. Mukhang di kaya ata makakapasa sa high school dahil may isang bagsak ka sa main subject mo. Sambit ng kanyang teacher. Pakiusap po, Ma'am Valdez. Sabihin niyo po ang dapat kong gawin para makapasa. Ayoko po kasing bumagsak eh. Gagawin ko po ang lahat para makabawi. Aminado naman po ako na mahina ako sa math. Lahat naman po ng tao ay may kahinaan sa anumang aspeto. Kung pa pwede lang po, sana magbigay na lang po kayo ng special project. Maluhaluhang pagsusumamo ng dalaga. Sige, magpapagawa ko sa'yo nun. Pero tuwing Sabado at Linggo, dapat nasa bahay kita. Personal kitang tuturuan sa dapat mong matutunan. At kapag nalagpasan mo yun, makakapasa ka. Tugon ng guro na marahil ay naawa sa kanya. Mabait naman kasi sa klase si Emily. Hindi siya pasaway na gaya ng iba. Perhaps the motto of this teacher is that attitude is more important than intelligence. Kaya't yun nga ang nangyari. Pagsapit ng Sabado at Linggo, nasa tahanan siya ni Mrs. Valdez. Tinuturuan siya ng mathematics and at the same time ay pinapagawa ng gawaing bahay. Hanggang sa natuto naman siya kahit papaano. At dito na siya binigyan ng special project. Kaya naman kahit may kahinaan siya sa math at nang dahil sa ibinigay na pagsubok ng kanyang guro, nangangako itong ipapasa na siya sa 4th grading. Hanggang sa sumapit ang ika-2 linggo, kung saan ay kailangan na nilang magbayad kay Eliana. At dahil hindi nakakasama si Emily sa ina sa pag-aani ng kape dahil sa pagiging abala rin niya, hindi ito nakarami ng ani. Kaya't kalahati lang ng kanilang utang ang nabayaran. Kaya't nung nakabayad na, pinag-usapan nilang mag-ina ang tungkol dito. Ano pong sabi ni Eliana, Nay, nang makabayad ka kanina? Tanong ni Emily. Wala naman siyang sinabi anak, pero nakita ko sa mukha niyang hindi siya nasiyahan dahil kalahati pa lang yung nababayaran natin. Tugon ni Aling Celia. Ganun po ba, Nay? Hayaan niyo na yun. Ang mahalagay wala naman palang sinabi. Hayaan niyo, Nay. Kapag may oras na ako, tutulungan ko kayo sa pag-aanit sa pagbayo ng kape para mabayaran na natin ang kabuuan ng utang natin. Sambit ng dalaga. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan tumulong anak. Abala ka rin sa pag-aaral mo. Tuwing Sabado at Linggo naman, nagtutungo ka pa kay Mrs. Valdez. Huwag kang mag-alala anak. Kaya ko pa naman eh. Sambit ni Aling Celia. Pagkasapit ng gabi, matapos maligo na Emily, binuksan niya ang kanyang cellphone. At laking gulat niya nang meron siyang nakita sa Facebook na post ni Eliana kalaki pang litrato nilang mag-ina. Ayon sa dalaga, ang kakapal raw ng mukha nila dahil nalalakas nilang mangutang. Inuunaw pa raw nila ang luho bago magbayad. Kagaya na lamang raw ni Emily. May laptop, bobo naman raw sa pag-aaral. At nabasa ni Emily sa comment section na marami ang nagalit sa kanilang mag-ina. Ang ilan pa nga ay ginagatungan pa ito sa pagko-comment ng makapal umano ang kanilang pagmumukha. Karamihan sa mga naghahayag ng ganun ay kamag-anak ni Eliana o di kaya kaibigan. Siya nga pala, simula kasi nang magbanta si Eliana, inaraw-araw na ni Emily ang pag-check sa timeline nito kahit na hindi niya ito FB friend. At nangyari na nga ang kinakatakutan niya. Nag-post na itong si Eliana ng paninirang puri sa kanila. Gusto mong mag-comment ni Emily na hindi yun totoo at gumagawa lang ito ng kwento, hindi niya magawa dahil baka lalo lang magalit si Eliana. Kaya't hinayaan niya na lamang iyon. Hindi niya na binanggit pa sa ina dahil baka problema pa ito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, dumiretso si Emily sa faculty room ni Mrs. Valdez. At kahit hindi ito attorney, natanong niya kung may kaso ba ang paninirang puri. Ang sagot naman ni Mrs. Valdez ay meron raw at iyon ay ang libel o slander. Abay, ba't mo naman natanong yan, iha? Meron bang naninirang puri sa'yo? Tanong pa ng guro. Kaya't napagpasya niyang banggitin iyon. Paano po kasi? Sinisiraan po kami ni Eliana. Ito yung taong may pinagkakautangan kami. Ang sabi ba naman niya sa social media, nakabili raw kami ng laptop, pero hindi naman yung totoo eh. Nagkautang po kami sa kanila dahil sa pagkakasakit ng tatay ko. Nahulugan naman po ni nanay kahapon ng kalahati ng utang namin eh, pero pinost niya pa rin po kami. At dahil dito,
Sinabi ni Mrs. Valdez na walang karapatan si Aliana na mag-post ng ganun kahit na may utang pa sila. Ang mabuting gawin na lang dapat nito ay ang maningil na lamang. Kaya't ang payo ni Mrs. Valdez kay Emily ay kasuhan nito ng libel dahil sa social media pala pinapakalat ang kasinungalingan at may larawan pa nila na nakalagay roon. Pero napagpasyahan ni Emily na wag na lamang. May kiusap na lamang siya na tanggalin na ang post na yun. Mabuti na lang, pag-uwi niya ng bahay, binisita niya ulit ang timeline ni Aliana. Nakahinga siya ng maluwang nang masilayan na burado na ang post nito. Pero nang dahil sa ginawa ni Aliana, pinagchichismisan na sila ng mga kapitbahay na marahil ay nakita ng mga ito ang post ng dalaga. Mabuti na lamang, makalipas ang 2 linggo ay nakabayad na ng buo si Aling Celia. At nangako ang kanyang ina sa kanya na kailanman ay hindi na mangungutang pa kanila Aliana. Hanggang sa sumapit na ang pagtatapos ng 4th grading nila Emily sa klase. Malaki ang ipinagpasalamat niya kay Mrs. Valdez sapagkat ipinasa siya nito. At ayon pa sa guro, sa tuwing weekdays daw nakasama niya si Emily na pagtanto nito na maganda ang ugali ng dalaga. At tama nga ang hinala ni Emily na kahit mahina siya sa math, tumitingin naman sa pag-uugali si Mrs. Valdez kaya siya nito ipinasa. At nang makapagtapos ng high school, dito na nagtuon si Emily na tulungan ng kanyang ina. Umulan man o umaraw ay todo ang ginagawa niyang pagkayod. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Paano ba naman kasi? Biglang tumama sa lugar nila ang napakalakas na lindol. Kaya naman yung bahay nila Emily ay nawasak at gumuho. Mabuti na lamang ay walang masamang nangyari sa kanilang mag-ina. Ngunit gamit ang naipon sa pagkakape, nasiayos naman nila ang kanilang bahay. Mabuti na lang ay naayos na yung bubong ng bahay natin. At yung pader na gumuho ay nasementohan na ulit. Napakabuti sa atin ng Diyos, anak. Kahit na nagkaroon pa tayo ng matinding pagsubok. Saad ni Aling Celia. Oo nga po, Nay. Basta patuloy lang po tayong manalig. Kahit gaano pa kalaki ang sakuna. Siya nga pala, Nay. Ngayong tapos na ako sa high school, magtatrabaho muna ako Pero kapag dumating na ang enrollan sa kolehiyo, ay mag-enroll rin po ako. Para naman habang nagtatrabaho ako, mas mapapaayos natin yung tahanan natin, Nay. Ano po sa tingin niyo? Tanong ni Emily na humihingi ng payo sa kanyang ina. Sige anak, basta't mag-iingat ka Teka, ano namang papasukin mong trabaho anak? Magdi-18 ka pa lang Tanong ni Aling Celia. Sa Maynila po ako magtatrabaho bilang kasambahay. Tugon ng dalaga. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatrabaho niya sa Maynila. Ang akala niya ay mabuting amo ang natagpuan roon. Ngunit doon siya nagkamali. Dahil paglipas ng ilang buwan, dito niya na natuklasan ang tunay nitong pag-uugali. Ang pangalan ng amo niya ay Ma'am Roselia. Ang akala niya ay mananatili siya sa ganitong trabaho dahil may araw na pwede siyang magpahinga. At the same time, binibigyan siya ng malaking pasahod. Ngunit hindi nagtagal, umabot na sa puntong hindi na siya nasusweldohan. At ang masaklap pa rito ay pinagmamalupitan na siya. Inaakala ni Roselia na inaakit niya ang asawa, ngunit ang totoo ay hindi naman. Inuutusan lang kasi siya ng lalaki na pumunta sa kwarto upang kunin ng damit para ito'y kanyang labhan. Subalit minamasama pala iyon ng kanyang babaeng amo. Kaya naman may pagkakataon na sinasaktan siya nito. Nagkakaroon siya madalas ng mga pasa at sinisikreto niya na lang iyon sa ina sa tuwing sumasapit ang day off. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Tumakas na lamang siya para matakasan na rin ang mabibigat na kamay ni Ma'am Roselia. At mabuti na lamang ay hindi na siya nito hinanap pa at iyon ang ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Kaya naman bumalik na lang ulit siya sa pagtulong sa kanyang ina. Nakapag-isip rin siya ng negosyo sa larangan ng pagkakape. Kailangan niya lang ng ipon para matupad iyon. Gusto niya ulit magtrabaho, kaso nga lang ay nalalapit na ulit ang enrollan. Ngunit gayon pa man, ay hindi naging hadlang iyon dahil naging working student siya. Aral sa umaga, samantalang trabaho naman sa hapon hanggang gabi. Hanggang sa nakaipon na siya ng pangnegosyo, kaya't nagkaroon siya ng maliit na coffee shop, katuwang ang kanyang ina. Sila lang dalawa ang gumagawa ng kape at ang pangunahing sangkap ay ang kanilang tanim sa bundok. Sariwang-sariwa nila yung pinipitas at saka binibilad. At makaraan nito ay kanilang binabayo hanggang sa maging pino. Isinasangag nila iyon at tinitimplahan ng iba't ibang flavor. Hindi na sila namumulot ng buto na galing sa dumi ng musang dahil napagtanto nila na hindi lahat ng tao ay umiinom ng ganun.
Kaya't sariwang-sariwa talaga ang tinitinda nilang kape. Hanggang sa isang araw, merong naging customer si Emily. Siya nga pala, kapag tapos na siya sa kanilang klase, doon siya nagtitinda at tinutulungan niya ang ina. Hindi na kasi siya nagtatrabaho, simula nang magkaroon na ng munting negosyo. Isang disenteng lalaki ang umorder sa kanya ng kape at pati na rin ng cake dahil nagbe-bake na rin silang mag-ina. Kitang-kita ni Emily sa lalaking iyon na tila ang sasarapan nito sa gawa niyang kape at sa cake na kanyang binake. Panay kasi ang tingin nito sa in-order habang umunguya ng cake at humihigop ng kape. Hanggang sa maya-maya, nang maubos na ng lalaki ang kape ay lumapit ito sa kanya. Napakasarap nitong kape mo ah, at lalong-lalo na yung mango cake mo. Dahil dyan, meron akong tip sa'yo. Ito oh, tanggapin mo. Sambit ng lalaki nang matapos dumukot ng pera sa pitaka at nagabot ng 1,000 piso sa kanya. Kaya naman walang mapaglagyan ang tuwa ni Emily. Aba, napakalaki naman po nito. Maraming salamat po, sir. Tugon ni Emily. Natutuwa kasi ako sa'yo. Anong year mo na pala sa kolehiyo? Tanong pa nito sa kanya. First year college pa lang po. Maraming salamat po talaga. Teka, pwede ko po bang malaman kung anong pangalan niyo? Balik na tanong ng dalaga. Secret muna. Basta ang masasabi ko lang sa gawa mo ay napakasarap. Daig pa yung mga mamahaling coffee shop. Sambit nito, sabay labas na nito at sumakay na sa kotse. Kaya't napataas na lamang ng balikat si Emily. Ano kaya yung ibig sabihin nito na secret muna? Para bang sa loob-loob niya ay magiging magkakilala rin sila balang araw. Hindi niya akalain na sa magarang lalaki na katulad ng taong yun, magugustuhan nito ang simple niyang coffee shop. Hanggang sa maya-maya ay nilapitan siya ng nakangiti niyang ina. Sabay sino yun anak? Ikaw ah? Umamin ka nga? Nakuha naman ni Emily ang ibig sabihin ng ina. Kaya't napakunot siya ng noo habang nagsasabing, Ngayon naman kung ano-ano iniisip niyo. Ngayon ko lang po siya nakilala at nasarapan lang po siya sa ginawa nating kape at cake. At tingin ko pa nga magiging suki na natin siya At saka mukhang maedad na yun. Ano naman kung maedad na siya? Mukha pa naman siyang 27 anyos at ikaw ay 18 pa lang. Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad. Paalala ni Aling Celia na tila pinipilit pa siya na makipagrelasyon doon. At di nga nagkamali si Emily sa hinala. Naging suki na niya ang misteryosong lalaki. Ngunit minsan lang itong bumibili. Pero kahit ganun ay malaki naman ang binibigay nitong tip sa kanya. Subalit hindi pa rin niya alam kung ano ang pangalan nito. Para bang napaka-misteryoso nitong tao. Hanggang sa isang araw, habang nakasakay sa tricycle si Emily at galing siya ng palengke, nagulat siya nang mapansing lumiko ito ng daan. At mabilis ang ginagawa nitong pagharurot. Dito ko natuba ng dalaga na marahil ay meron itong masamang binabalak sa kanya. Hindi naman siya makalundag dahil mabilis ang pagmamaneho nito at baka disgrasya lang ang aabutin niya. Kaya naman nang huminto na ito sa hindi pamilyar na lugar ay bumaba na siya. Ngunit hindi niya inaasahan ang naging tagpo. Paano ba naman kasi? Nang aktong nakalabas na siya ay naghihintay na pala ang lalaki sa kanya. Ang ginawa nito sa kanya ay inawakan siya nito ng mahigpit sa braso at nang siya ay nagpupumiglas, bigla siya nitong sinikmuraan ng ilang beses. Kaya naman ang hina siya. Kaya iyon ang naging pagkakataon ng lalaki para siya ay dalhin sa talahiban. Wala pa namang tao sa lugar na yon para mahingan niya ng tulong. Ang tanging nagawa niya na lamang ay ang umiyak habang dinadala siya sa kubling lugar. Hanggang sa huminto na ito at unti-unti na itong naghuhubad. Nang maya-mayay nabuhayan ng loob si Emily nang makita ang sasakyan ng customer niya sa coffee shop. Dumaraan ang sasakyan na yon sa lugar na ito. Kaya naman ang ginawa ni Emily ay kumaway-kaway siya habang humihingi ng tulong. Subalit nabigo siya dahil tuloy-tuloy lang ito. Ngunit hindi niya akalain na hihinto ito at bababaan siya. Maya-maya pa, lumapit na sa kanila ang disenteng lalaking ito at tinutukan nito ng baril ang kumikidnap sa kanya. Bitawan mo yung babaeng yan. Kung hindi papaulanan kita ng bala ng baril ko. Sabi ko, bitawan mo siya. Paninindak nito sa lalaki. Subalit hindi nagpatinag ang tricycle driver. Nagulat si Emily nang may ilabas rin itong baril at tinutukan ng disenteng lalaki. Sino ka para utusan mo ako ng ganyan ha? Ako ang mag-uutos sa'yo. Ibaba mo yan. Kundi pareho kayong mamamatay nitong babae na to. Palaban na pahayag ng tricycle driver. Kaya naman natahimik ang lalaki at maya-may binabana nito ang hawak na baril.
Ngunit hindi inaasahan ni Emily ang naganap. Binaril ng tricycle driver yung taong tumutulong sa kanya, kaya't napasubsob ito sa lupa. Nagsisisigaw si Emily sa nasaksihan. Nagkaroon siya ng trauma dahil unang beses pa lang niyang nasaksihan sa tanang buhay niya ang may mamatay sa kanyang harapan. Kaya naman nagpatuloy sa masamang intensyon ang lalaking ito na ngayon ay sapilitan naman siyang hinubaran. Nang biglang may narinig siyang isang napakalakas na putok at kasabay nun ay ang pag-inda ng lalaki habang sapu nito ang braso. Kaya't yun yung naging pagkakataon ng lalaki na agawin sa tricycle driver ang baril. At nang makuha na ang baril, ay dito na nagtatakbo ang tricycle driver na marahil ay nadala ng maulit pang pamamaril sa kanya. Lalo na't naagaw na nito ang kanyang armas. Tila umaayon naman ang tadhana dahil may dumating na pulis. Sinabi ng lalaki ang ginawang kabulastugan ng tricycle driver. Ngunit nagulat si Emily nang masaksihan niya kung paano tratuhin ng maayos at magalang ng mga pulis ang lalaki. At tinawag pa ito na Mr. Villamonte. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang mga pulis. Agad na hinabol ng mga ito ang kidnapper at sa huli ay nadampot rin ito at nakulong sa bilangguan. Dito na pag-alaman nila Mr. Villamonte at ni Emily sa naimbestigahang pulis na yung tricycle driver pala ay nagpapanggap lamang dahil isa nga itong sertipikadong kidnapper. Karaniwan umano ay mga bata ang kinukuha nito, ngunit nagkataon na nagka-interes kay Emily ang kidnapper. Kaya naman kinasuhan nito ni Emily kasama ang iba pang may atraso sa lalaki, kaya't nakakatiyak siyang kailanman ay hindi na ito makakalaya. At di nagtagal, nanligaw si Wilmer Villamonte kay Emily. At saka nito inamin sa dalaga na nagmamay-ari ito ng isang sikat na coffee shop sa buong bansa. At napakarami nitong mga brunch. Buwan-buwan ay naghahanap ito ng iba't ibang timplahe ng kape sa ibang coffee shop. Mapamalaki man yan o maliit. Sa dinami-rami ng natikman, kay Emily yung nagustuhan niya, kahit simple lamang. Nag-iimbita ang binata kay Emily na sagutin man siya nito o hindi, ay nakikiusap ito na kunin ng recipe ng gawa niyang kape. At ang kapalit nun ay ang pagbibigay nito ng isang branch na hindi na nito maasikaso. Kaya naman hindi na tumanggi pa ang mag-inang Emily at Aling Celia sa imbita ng binata. Hanggang sa uli ay nagkaroon na sila ng malaking negosyo na bigay ni Mr. Villamonte. Bagamat iba yung mga nakasanayang kape ng mga customer doon sa coffee shop na naging sa kanila na, sinubukan rin nila na magtinda roon ng specialty nilang mag-ina. At nakakagulat na dinumog sila ng mga tao dahil sa kanilang ginawa. Bagamat abala sa negosyo si Emily, nagpatuloy siya sa pag-aaral hanggang sa siya'y makapagtapos na. At dito na naging masigasig si Mr. Villamonte sa panliligaw kay Emily. At dahil mabait naman ang binata, ay sinagot niya na ito. At dahil sa pagiging masipag ng dalaga sa negosyo, nakapundar na siya ng sariling lupa, sasakyan at bahay sa paglipas ng ilan lamang na taon. Sino ba namang mag-aakala na ang dating baon sa utang, minamaltrato at hinahamak, ngayon ay isa ng matagumpay na negosyante. Magandang araw kaibigan.